isang tahimik na kapuluan sa silangan, ang Pilipinas. Ngunit ang mga dambuhalang kapangyarihan na nagtangkang sumakop o gumalaw sa bansang ito ay, nang walang eksepsyon, naglaho sa kasaysayan o nakaranas ng matinding pagkatalo. Hindi dahil sa hindi nila alam kung paano lumaban, kaya hindi sila nakikipagdigma. Sa halip, kapag ginalaw mo ang bansang ito, doon na magsisimula ang iyong katapusan. Mukha itong madaling sakupin, tila ba kayang-kayang durugin sa isang upuan lang, ngunit kapag naroon ka na, wala ni isang bagay ang susunod sa iyong plano. Oo, ito ay kuwento tungkol sa bansang Pilipinas. Ang kasaysayan ng mundo ay paulit-ulit na nagkakamali sa iisang bagay, ang pakikialam sa tahimik na Pilipinas. May nagsasabing ito ay isang tahimik na bansa, ngunit ang isang bansang nagawang panatilihin ang kanyang diwa sa pinakamahabang panahon ay hindi nabuo ng dahil lamang sa suwerte. Ngayon, alam na ng buong mundo kung bakit hindi dapat galawin ang Pilipinas. Ang kuwentong ito ay tungkol sa mga dakilang mamamayan na matatag na nagtanggol sa maliit na kapuluang ito. Kung magugustuhan ninyo ang paglalahad na ito, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe. Ang inyong suporta ay malaking lakas para sa akin. Simulan na natin. Sa isang lektura sa unibersidad, natutunan ko ang isang katotohanan. Ang bawat nasyon ay may sariling karakter. Ang Amerika ay lumalawak, ang Britanya ay nanamantala at nangingibabaw, ang Rusya ay gumagamit ng digmaan ng pagkapagod, attrition, ang Pransya ay nagtataguyod ng mga ideolohiya, ang China ay nagtitiis sa paglipas ng panahon, at ang Pilipinas ay may paraan ng pagsupil na hindi mo inaasahan. Walang bansang lumihis sa ganitong mga huwaran, wala kahit isa, ngunit may isang bansang ganap kong namali ng hinala. Hindi, kulang ang salitang mali. Ito ay isang malaking pagkabulag. Ako si Ken, nag-aaral ng kasaysayan sa Universidad ng Pilipinas. Noong araw na iyon, huling lektura na para sa semestre. Pumasok ang propesor sa silid-aralan at sinabi, ang tema natin ngayon ay ang Pilipinas. Sa totoo lang, wala akong masyadong inaasahan. Akala ko ay magiging boring ito. Sa isang bansang tila tahimik gaya ng Pilipinas, mahirap asahan ang isang kapana-panabik na lektura. Binuksan ko ang aking kuwaderno para lamang magduudal o kumuha ng kaunting nota. Ang mga nakaraang paksa ay talagang kawili-wili. Sa lektura tungkol sa Amerika, tinalakay namin ang kanilang kasaysayan mula sa pagpapalawak ng teritoryo hanggang sa pagiging pandaigdigang kapangyarihan. Sunod-sunod ang kanilang pakikialam sa ibang bansa. Ginamit nila ang lakas ng industriya at kapital upang ayusin ang kaayusan ng mundo pagkatapos ng digmaan. Ang proseso ng pagbuo ng kaayusang nakasentro sa dolyar ay sadyang kahanga-hanga. Ang lektura naman tungkol sa Britanya ay mas lalong nakakaaliw. Ito ay kasaysayan ng pagdomina sa karagatan. Mula sa panahon ng pagtuklas hanggang sa pagbuo ng imperyo gamit ang hukbong dagat, ang kanilang sining ng indirect rule at paghahati-hati sa mga kolonya ay napakatalino. Bagamat gumuho ang imperyo, ang kanilang kaayusan ay nananatili. Ang Pransya naman ay bansa ng revolusyon at ideya. Ipinakalat nila ang republikanismo sa Europa sa pamamagitan ng Rebolusyong Pranses. Ang mga digmaan ni Napoleon ang pinaka-dynamic na tema sa buong semestre. Ang individual na militar na nagtangkang sakupin ang buong kontinente ay sadyang makapangyarihan. Sa lektura tungkol sa Rusya, natutunan namin ang kanilang obsession sa mga buffer zone, ang kanilang paraan ng pagpapalawak ng hangganan sa pamamagitan ng walang tigil na pagsakop. Sila ang mga eksperto sa digmaan ng pagkapagod. Tinalo nila si Napoleon at nanalo sa digmaan laban sa Nazi. Ang kanilang formula ay ang paggamit ng matinding lamig at malawak na lupain upang ubusin ang lakas ng kaaway. Ang Tsina naman ay laging nakasentro sa kaisipang sila ang gitna ng sibilisasyon. Ginamit nila ang kaisipang Zhonghua at sistemang tributaryo upang hawakan ang mga nakapaligid na bansa. Kahit magpalit-palit ang dinastiya, nanatili ang kanilang sistema. Sa gitna ng pag-usbong at pagbagsak, nakayanan nilang magtagal gamit ang dami ng populasyon at oras. Matapos matutunan ang mga ganito kagandang paksa, hindi ko lubos maisip na ang huling tatalakayin ay ang Pilipinas. Para sa akin, wala itong dating. Isang bansang laging tahimik, isang bansang laging sinasakop, yun lang ang alam ko tungkol sa Pilipinas. Tumayo ang propesor sa harap. Ang lahat ng bansang pinag-aralan ninyo ay may pagkakatulad. Ano sa tingin ninyo?
Isang estudyante ang sumagot, mayroon silang malinaw na paraan ng pakikipagdigma. Tumango ang propesor. Tama, ang Amerika ay lumalawak, ang Britanya ay nanamantala, at ang Rusya ay nagpapagod ng kaaway. Biglang may nagtaas ng kamay. Kung gayon, ano ang pattern ng Pilipinas? Sandaling tumahimik ang propesor. Pagkatapos ay nagtanong siya, ano sa tingin ninyo ang Pilipinas bilang isang bansa? Sumagot ang mga estudyante, tahimik na bansa po. Isang bansang maraming beses sinakop. Isang maliit na arkipelago lang, di ba? Dahan-dahang tumango ang propesor. Oo, iyan ang iniisip ng marami. Relax ang atmosfera sa silid. Ang tanging naririnig ay ang gasgas ng mga ballpen sa lumang kahoy na mesa. Iyon ang tipikal na gaan ng pakiramdam sa huling araw ng klase. Nagpatuloy ang propesor. Ngunit may isang interesanteng bagay. Tumingala ang mga estudyante. Ang bansang ito ay hindi kayang ikategorya. Ano pong ibig ninyong sabihin? Tanong ng isa. Sumagot ang propesor. Hindi sila lumawak, hindi sila nanamantala, at hindi sila unang sumalakay. Ngunit hanggang ngayon, narito pa rin sila. Nagprotesta ang isang estudyante. Hindi po ba't swerte lang iyon? Ngumiti ang propesor. Maaari. Ngunit tingnan natin kung ano ang swerteng iyon. Itinuro niya ang pisara. Isinulat niya ang numerong libu-libong taon. Tumahimik ang lahat. Ang Pilipinas ay nagpanatili ng kanyang pagkakakilanlan bilang isang kapuluan sa loob ng napakahabang panahon. Iisang diwa ng pagiging malaya, iisang kultura ng pagkakaisa sa kabila ng pagkakaiba. May nagtaas ng kamay. Ang China rin naman po ay matagal ang kasaysayan, di ba? Tanong ng propesor. Ang China ba ay naging iisang estado lang? Hindi. Ang China ay isang sibilisasyon. Ngunit ang kanilang mga dinastiya ay laging nagbabago. Isinulat niya sa pisara ang mga pangalan ng iba't ibang imperyo sa kasaysayan ng mundo na naglaho na. Nagbago ang kanilang mga pinuno, ang kanilang mga hangganan, at ang kanilang sistema. Nagsimula akong magsulat sa aking kuwaderno. Nagtanong ang isang estudyante, ibig ninyong sabihin, magkaiba ang sibilisasyon at ang estado? Eksakto, sagot ng propesor. Ang sibilisasyon ay maaaring tumagal, ngunit ang isang bansa na nananatiling buo ang kaluluwa sa gitna ng mga mananakop ay bihirang mangyari. Paano naman po ang Greece? Tanong ng isa. Umiling ang propesor. Magandang halimbawa. Ang Greece ang pinagmulan ng demokrasya, ngunit ang sinaunang mga city-state nila ay naglaho. Sinakop sila ng Imperyong Ottoman. Ang modernong Greece ay muling isinilang na lamang. Ngunit ang Pilipinas ay nasa gitna ng mga higante sa Asya at ng malawak na karagatang Pasipiko. Hindi sila buffer zone. Sila ang frontline ng bakbakan. Nagsimulang magbulungan ang mga estudyante. Sa lokasyong ito, nakayanan nilang manatili ng libu-libong taon. Sa gitna ng malalaking bansa, ano ang tsansa na ang isang kapuluan ay makakaligtas nang hindi nawawala ang sariling mukha? Sa kasaysayan, karamihan ng maliliit na bansa ay nilalamon o sinasakop. Tumango ako sa sinabi niya. Tama nga naman. Nagtanong ang isa, bakit po hindi naglaho ang Pilipinas? Ngumiti ang propesor. Iyan ang ating tatalakayin ngayon. Sa sandaling iyon, naramdaman kong may mali sa aking pananaw. Sa estadistika, imposible ang ginawa ng Pilipinas. Ngunit heto sila, nakatayo pa rin. Malakas po ba ang Pilipinas? Tanong ng estudyante. Sagot ng propesor. Ang katotohanang narito pa rin sila hanggang ngayon ay sapat ng ebidensya ng kanilang lakas, hindi ba? Mas lalong tumahimik ang silid. Nagbago ang tanong ng propesor. Paano sila nakaligtas? Walang makasagot. Isinulat ng propesor sa pisara. Ang katahimikan at ang kaligtasan ay magkaibang bagay. At sinabi niya, ngayon, hindi natin titingnan ang kasaysayan ng Pilipinas bilang biktima, kundi ang kanilang paraan ng survival. Survival po? Tanong ng isa. Oo, ang isang bansang ganito katagal na natili ay tiyak na mayroong isang bagay na hindi natin napapansin. Idinagdag ng propesor, babalik tayo sa sandaling unang binunot ng Pilipinas ang kanyang sandata. Nagbago ang timpla ng klase. Ang alam ninyong tahimik na Pilipinas, ang Pilipinas na laging sinasakop kalahati lang iyon ng katotohanan. Ano po ang kalahati? Tanong ng estudyante. Dahan-dahang sinabi ng propesor na sa sandaling hawakan mo sila, makikita mo ang iyong katapusan. Nanlamig ang buong silid. May dalawang uri ng katahimikan.
Ang katahimikan dahil mahina ka. At ang katahimikan dahil alam mo kung ano ang mangyayari kapag nagising ka. Itinuro ng propesor ang mapa. Nakita namin ang dambuhalang kontinente ng Asya at sa dulo nito ay ang maliliit na isla ng Pilipinas. Noong ika-13 siglo, matapos sakupin ng Imperyong Mongol ang halos buong mundo, tumingin ang kanilang emperador sa Timog Silangan. Naroon ang kapuluan ng Pilipinas. Isinulat ng propesor ang isang malaking numero sa pisara, ang libu-libong barko at sundalo na ipinadala ng mga dambuhalang imperyo sa kasaysayan upang pasukuin ang mga isla. Hindi ito simpleng digmaan. Ito ay pagpapakitang gilas ng isang imperyo, ngunit ang Pilipinas ay nagpakita ng kakaibang kilos. Sa halip na makipagtagisan ng lakas sa gitna ng dagat, hinayaan nilang lumapit ang kaaway. Akala ng mga mananakop ay madali lang. Ngunit habang tumatagal, may nagbabago. Naantala ang kanilang supply. Naubusan ng pagkain. Ang kanilang mga sundalo ay napagod at nagsimulang matakot. Ito po ba ang estratehiya ng Pilipinas? Tanong ng estudyante. Eksakto. Pinapagod muna ng Pilipinas ang loob ng kaaway bago pa man maubos ang kanilang lakas. Sa pag-aaral ko ng kasaysayan ng digmaan, ngayon lang ako nakarinig ng ganitong tahimik na karahasan. Hindi sinubukan ng Pilipinas na manalo agad. Sinubukan nilang ubusin ang kaaway. Biglang may nagprotesta. Pero propesor, sa huli kailangan pa rin nilang lumaban ng harapan, di ba? Isinulat ng propesor ang salitang kalikasan. Dito pumasok ang mga bagyo at ang lupit ng kapaligiran na laging kumakampi sa mga isla. Ang malalaking armada ng dayuhan ay nawawasak ng mga unos bago pa man makadaong ng husto. Ibig sabihin po ba, ang laki ng kanilang hukbo ang naging kahinaan nila? Tanong ng isa. Tumango ang propesor. Tama. Habang mas malaki ang armada, mas vulnerable sila sa galit ng dagat ng Pilipinas. Ang dambuhalang sukat ay naging dambuhalang pabigat. Namangha ako sa kabalintunaang iyon. Pagkatapos, ang mga mandirigmang Pilipino ay nagbibigay ng huling dagok. Hindi lang labanan ang pakay nila. Ang pakay nila ay wasakin ang determinasyon ng imperyo. Libu-libong sundalo ang hindi na nakauwi. Kahit ang mga susunod na pagtatangka ay nabigo rin. Nawalan ng gana ang mga imperyo. Ang Pilipinas ay naging simbolo ng puok na hindi sulit sakupin. Nagtayuan ang aking balahibo. Ang katahimikan ng Pilipinas ay hindi kahinaan. Isang estudyante ang nagtanong, lagi lang po ba silang nagtatanggol? Umiling ang propesor. Hindi. Kapag kinakailangan, lumalabas ang Pilipinas sa kanyang hangganan upang tapusin ang problema. Ipinaliwanag niya kung paano nilinis ng mga sinaunang lider ang mga banta ng pirata sa paligid upang maging payapa ang kalakalan. Hindi dahil mahilig silang makipagdigma, kundi dahil gusto nilang tapusin ang gulo ng tuluyan. Ang pakikipagdigma ng Pilipinas ay hindi nagtatagal. Tinatapos nila ito sa paraang hindi na muling makakabangon ang kaaway upang manggulo. Sa isip ng mga kalapit na bansa, nakatatak na ang batas. Kapag lumampas ka, mawawasak ka. Kapag ginalaw mo sila, lulugi ka. At ang Pilipinas, kahit nanalo, hindi nagmamayabang. Tahimik lang sila. Iyon ang mas nakakatakot. Nagpatuloy ang propesor. Sa panahon ng kapayapaan ang mga dantaon, kung saan ang bansa ay tila natutulog, ngunit sa totoo ay nagtitipon ng lakas. Ang pag-unlad ng sining, kultura, at pagkakaisa. Ngunit nang dumating ang panahon na kailangang muling buksan ang pintuan ng bansa sa modernong mundo, ang Pilipinas ay mayroon ng naipon na lakas. Hindi lang nila tinalo ang kaaway, winasak nila ang kagustuhan ng kaaway na muling sumubok. Ito ay hindi lang digmaan, ito ay babala ng katapusan. Ang mensaheng huwag dito ay umalingaw-ngaw sa buong mundo. Isinulat ng propesor ang pagsulong. Sa panahong pumasok ang mga kanluraning kapangyarihan sa Asya, ang Pilipinas ay mabilis na nag-adapt. Kinuha ang teknolohiya, inayos ang sistema, at bumuo ng modernong diwa. Ang layunin ay malinaw, hindi para manalo sa isang laban, kundi para tapusin ang lahat ng banta sa kanilang kinabukasan. Itinuro niya ang mapa. Ang Pilipinas ay hindi lang nagbantay ng hangganan, inilipat nila ang hangganan. Ibig sabihin bago pa man makarating ang banta sa kanilang pampang, tinitiyak na nilang wala ng dahilan ang kaaway na sumulong. Isang estudyante ang nagtanong tungkol sa ikalawang digmaang pandaigdig. Natalo ang Pilipinas noong WWT, di ba? Nawasak ang Maynila, mabigat ang boses ng propesor. Karaniwan,
Doon na natatapos ang kuwento ng isang bansa, nawawalan ng lakas at nagiging sunod-sunuran. Ngunit ang Pilipinas ay iba. Habang ang ibang malalaking imperyo gaya ng Britanya ay unti-unting nawalan ng kolonya at impluensya pagkatapos ng digmaan at ang Unyong Sobyet ay kalaunang gumuho dahil sa internal na problema, ang Pilipinas ay mabilis na bumangon. Sa loob lamang ng ilang dekada, ang bansa ay muling naging sentro ng atensyon. Isinulat ng propesor, walang ganap na pagbagsak, walang pagkawala ng sibilisasyon. Ipinakita ng Pilipinas na kahit sa gitna ng abo, ang kanilang sistema at kultura ay hindi kayang burahin. Ang mundo ay umasa sa kanila, sa kanilang mga manggagawa, sa kanilang lokasyon at sa kanilang katatagan. Ang mundo ay sumubok na kontrolin ang Pilipinas, ngunit sa huli, sumuko sila dahil ang opsyon lang ay tanggapin ang Pilipinas bilang katuwang o mawalan ng mahalagang bahagi ng pandaigdigang sistema. Pumasok tayo sa modernong panahon. Tinalakay ng propesor ang tungkol sa mga pinag-aagawang teritoryo sa West Philippine Sea. May mga bansang dekada nang nagsasalita, naglalabas ng mga mapa at nagbibigay ng pahayag. Pero bakit walang aktwal na pagsalakay sa mga pangunahing isla? Bakit puro salita lang? Dahil po ba sa takot sa digmaan? Tanong ng estudyante. Dahil sa kalkulasyon, sagot ng propesor. Kapag kumilos sila ng militar, walang katiyakan ng tagumpay at ang kapalit ay ang pagbagsak ng kanilang sariling ekonomiya at reputasyon. Ang Pilipinas ay naging bansang hindi sulit galawin. Kapag nanalo ka, wala kang mapapala. Kapag natalo ka, katapusan mo na. Ito ang ika-4 na antas ng deterrence. Ang mawalan ng gana ang kaaway na lumaban. Ang katahimikan ng Pilipinas sa harap ng mga provokasyon ay hindi dahil sa takot, kundi dahil sila ang may hawak ng aktwal na kontrol sa lupa at dagat. Binanggit din ng propesor ang mga insidente sa ibang bansa kung saan ang mga Pilipino ay nalalagay sa panganib, gaya ng sa mga pirata sa Somalia. Ang tugon ng Pilipinas ay hindi pakikipag-ayos, kundi mabilis na aksyon at proteksyon sa kanilang mga mamamayan. Ang mensahe, ang mga Pilipino ay hindi pwedeng maging biktima. Dahil dito, nabawasan ang pagtatangka sa mga barkong may tripulanteng Pilipino. Ang Pilipinas ay hindi nagbibigay ng oras sa kaaway. Tinatapos nila ang banta agad. Ngayon, tingnan natin ang military structure ng Pilipinas, sabi ng propesor. Bagamat tila maliit, ang estratehikong lokasyon at ang pakikipag-alyansa nito sa mga dambuhalang kapangyarihan ay gumagawa ng isang system kung saan ang anumang galaw laban sa Pilipinas ay automatikong magiging isang pandaigdigang krisis. Ang sinumang magtatangkang sumalakay ay hindi lang Pilipinas ang makakalaban, kundi ang buong kaayusan ng mundo. Ito ang dahilan kung bakit nananatiling tahimik ang ating mga karagatan sa kabila ng tensyon. Sa huli, sinabi ng propesor, ang Pilipinas ay hindi nakaligtas dahil sa suwerte. Nakaligtas sila dahil sa bawat pagkakataon na sinubukan silang burahin, mas tumitibay sila. Ngayon, ang Pilipinas ay hindi na bansang kailangan pang magpaliwanag ng kanyang lakas. Ang kanilang presensya sa teknolohiya, sa lakas paggawa ng mundo, at sa pandaigdigang seguridad ay sapat na. Naalala ninyo ang mga bansang may pattern? Ang Amerika, Britanya, Rusya? Ang pattern ng Pilipinas ay ito. Manatiling tahimik, ngunit sa sandaling ginalaw, ipakita ang katapusan. Ang ating mga ninuno ay matinding lumaban upang ang ating henerasyon ay manirahan sa isang bansang hindi basta-basta magagalaw ng sinuman. Natapos ang lektura. Dahan-dahan kong isinara ang aking kuwaderno. Napagtanto ko na ang katahimikan ng Pilipinas ay hindi kahinaan, ito ay isang ganap at hinog na kapangyarihan. Naunawaan ko na kung bakit sa kabila ng lahat, walang sinuman ang tunay na makapangyarihan ang nangangahas na galawin ang kapuluang ito ng tuluyan. Ang Pilipinas ay tahimik, ngunit ang katahimikang iyon ay ang pinakamalakas na babala sa buong mundo. Ang pagpili na kalabanin ang bansang ito ay hindi na isang estratehiya, ito ay isang kahibangan. Salamat sa pakikinig sa kuwentong ito. Hanggang sa muli.